Mukhang gusto raw ng TNT tropa import na si Bolbol na makaharap itong San Miguel Beermen pagdating sa playoffs. Hindi natin natitiyak na yan ay mangyayari dahil pareho silang nando sa ilalim ng standings. Pero if ever daw gusto ni Bolbol na makaharap itong San Miguel Beermen at masubukan itong si Benny Boatwright. Alam natin na isa yan dito sa pinaka-inaabangang matchup itong San Miguel at TNT. At nagharap na sila dito pero si Marcos Lipa import ng San Miguel noon at tinambakan sila ng 26 nitong TNT tropa. Kaya nga ngayon ditong si Benny Boatwright na import ng San Miguel, ibang kwento na yan. Kaya nga maraming naniniwala talaga na itong si Coach Jot Reyes ay excited na makaharap ang San Miguel. Pero hindi yan makaharap dito sa twice to beat. Dahil itong San Miguel at TNT mukhang parehong mahihirapang makakuha ng twice to beat. So malamang if ever magharap itong San Miguel at TNT sa semifinals o finals na. At paano nga ba magiging matchup dyan kung sakasakali? Sino ang ilalagay ng San Miguel para pantapat dito kay Bolbol? Malamang si Benny Boatwright. Hindi naman kilalang defender ito si Boatwright. Yun nga lang, ang advantage dito ng San Miguel kung sakaling si Bolbol ang magtatao dito kay Junmar Fajardo sa opensa, sino naman ang gugwardya dito kay Benny Boatwright? Baka si Brandon Roser ang ilagay dyan o kaya si Kelly Williams. Kaya sa tingin ko yan ang magiging bago ngayon dito sa panig ng San Miguel Beer at itong TNT kung sakali sila magharap. Magiging magandang matchup talaga to. Pero hindi pa natin masasabi kung anong magiging sitwasyon dito, lalo na alam naman natin na marami ding mga big men ng TNT katulad ni Brandon Roser na pwedeng ipantapat dito kay Benny Boatwright. Kaya nga kung sakasakali, understandable bakit si Bolbol gustong makaharap ang San Miguel dito sa playoffs. At syempre exciting yan para doon sa mga fans dahil ito yung dalawang powerhouse teams talaga dito sa PBA sa kasalukuyan dito na naglalaban madalas sa championship. Ito namang Macau Black Knights ay siguradong hindi na yan siguro iimbitahin ng PBA pagkatapos ng kanilang very forgettable performance dito sa Commissioner's Cup. Maraming nagsasabi ngayon na baka mas mabuti pa sa next season ng PBA ang imbitahan naman nila na maging guest team ay itong Abra o kaya naman yung ibang team sa MPBL. Nakita natin kung yung lineup nitong Abra actually, kung i-consider mo nandyan sila Dave Ildefonso at yung pang mga ibang dating professional PBA players, abay pwede na yung lumaban dito sa PBA lalo na kung magkakaroon sila ng isang solid import. Meron ding mga nagsasabi naman na baka dapat ay ibalik itong Bay Area Dragons. Kung sa bagay, ang importante kasi dito sa PBA mag-invite pa rin sila ng mga foreign teams dahil malaki maitutulong niya sa PBA provided na yung iimbitahan nilang team ay yung talagang meron namang capability na lumaban. Kasi syempre hindi naman ang purpose ng pag-invite ng PBA dito sa mga foreign teams ay para magkaroon ng bagong papanoorin yung mga fans. Ang problema nga lang kung yung mga teams na iimbitahan mo katulad itong Macau Black Knights ay hindi naman nananalo, abay mawawalang gana syempre yung mga fans na manood dahil parang wala silang pinagkaiba dito sa Titan Ult at sa Terra Firma at sa Blackwater Bossing. Kaya nga tignan natin kung anong pagbabago ang gagawin dito ng mga teams ngayon at pati na ng PBA para masiguro na sa susunod magiging mas maganda na yung kalalabasan nito. As it is, alam natin na hindi biro yung gagawing preparasyon ng PBA para masiguro na meron na silang mga players talaga na magiging ready na para dito sa susunod na magkaroon ng invitation itong San Miguel at itong Titan Ultra. Ngayon, alam natin na hindi magiging madali yung pagkuha ng mga bagong players itong mga Macau at saka ng Bay Area dahil sa iba't ibang liga yung naglalaro. Pero sigurado pag inibitayan ng PBA, gagawa at gagawa yan ng paraan.